ka pa. Ayop naman talaga, oh, di ba? Oh, ano pa? Ano pa yung mga balita patungkol diyan? Oh. Ayan na nga. Ito si Torre. Oh, meron ano? Meron sinasabi din to si Torre patungkol doon sa pagkakasangkot sa kanya diyan sa flood control na yan, yung daw siya ay nagpo-provide ng security. Security? Hayop yan. Sige nga. Ibinunyag ni Senator Ping Lacson na tinangka umano ni dating PNP Chief Nicolas Torre na isailalim sa kanyang kustodiya si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. At kaugnay po niyan, makakausap po natin live mula dito sa TV5 Bida Center si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Sir Jiggy, at magandang hapon sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Una po sa lahat ay inalok po ba ninyo ng proteksyon si dating Yusek Bernardo? Naku, hindi po. I have answered this many times already in the past few days. Ang nangyari dyan ay last year pa, may kumontak sa akin na isang pare at humingi ng advice at tulong para bigyan ng proteksyon ang isang witness, sabi niya. And nung nagkaroon ng meeting, nagulat ako si Yusek Bernardo pala yung sinasabi niyang witness, and I advised Yusek Bernardo to go to the WPP kasi yun naman talaga ang pinaka-proper considering na siya ay isang high-profile na tao during the time. Apo, bakit to sa tingin nyo ay magkaibigan ho ba kayo nung pare o bakit sa tingin nyo kayo ang unang kinontak po? Yes, kaibigan ko po yung pare. O, tangin na. Takin nyo, pari na naman. Puta, simbahan na naman. Yung nag-file ng kaso kanina, Jesus na naman. Pucha, eto na naman. Pucha, mantakin mo. Satanas to si Tori. May kaibigang pari. Ina-iglesia to dating iglesia. Katoliko ka na, sir. May kaibigan daw siyang pare. Yung kaibigan niyang pare tumawag sa kanya. Tapos, gustong bigyan ng bodyguard yung magnanakaw na sino yun? Si Yusek Bernardo. Ina talaga. Hay, nako. Tangina, simbahan talaga ng Katoliko. Katoliko ako, sabi ko nga sa inyo. Pero tangina talaga, nakakahiya simbahan natin. At matagal ko nang kakilala. Apo. At sa ibang usapin po ay mula nang mapalitan kayo bilang PNP Chief ay nagkausap na ho ba kayo ni Pangulong Marcos sa mga plano ho ninyo, GM? Opo, at nakita niyo po at meron akong appointment dito ngayon sa MMDA. Dito sa pagiging GM po ninyo ng MMDA, paano ho kayo na kumbinse na tanggapin po itong posisyon na ito? Hindi naman ako kailangan kumbinsin ng Pangulo. All he needs is make the order, and as a good soldier, I am going to follow his order. Apo. GM, balikan ko lang ho yung tanong dun sa... Good soldier. Tanga. Bobong soldier ka. Ang tawag sa'yo, ang kawawang cowboy. Ginamit ka ng administrasyon para sa mga kahayupan nila para pagka nagkadimandahan, isisisi nila sa'yo lahat. Tapos utang ina, tuwan-tuwa ka pa. Walang prinsipyo ang putaragis na ito. Kaibigan yung pare, ano po, possible ho ba na i-share nyo sa aming mga producer? Mamaya po, yung pong numero nito para ho maintindihan ho namin yung kabuuan ng kwento nitong dito sa pagkakatawag niya sa inyo. Kaugnay po ng custody ang sinasabi dito kaya, o pagkonsulta niya dito kaya Yusek Bernardo. At ano pa hong pinayo nyo nung nagkausap po kayo ni Yusek Bernardo? Naku po, pasensya na po kayo ha. Ang usaping ito ay lumabas dahil sinabi ni Senator Ping Lacson na ikinuwento ni Bernardo sa kanya. So I think the proper person na dapat niyong kausapin dyan, either si Senator Lacson or si Yusek Bernardo. Kasi I'm not in the liberty to divulge the name of my friend. Kasi wala naman siyang authorization sa akin na sabihin ang pangalan niya. But definitely, alam ni Yusek Bernardo kung sino siya. Ngayon, Yusek Bernardo, kung nagkwento siya kay Senator Ping can ask Yusek Bernardo, and if Yusek Bernardo divulges the name of the priest to Senator Ping, then Senator Ping will know who he is. Pero sa akin po, pasensya na po kayo. Hindi ko na talaga masabi. Apa.
Nakina kayo naglolokohan eh. Talaga to si Pig eh. Style na nila yan. Nag-usap-usap na mga yan. O sige, pahabain natin tong issue na to. Gagawa kami ng mali siya tungkol sa'yo. Ito, engot naman. Tangina, kung ako yan, ba't ako na naman? Ba't ako gagamitin nyo? Putya na nanahimik na ako rito. Tinarantado na nga ako ng administrasyon. Tapos, dinemote na nga ako. Ginawa na lang akong tagalinis ng kalsada tsaka tiga-traffic. Dati akong 5-star, 4-star general eh. Tapos ngayon, gagamitin nyo na naman ako dyan. Oh, papahabain nila to para pag-usapan. Tayo yung bandang huli. Putya siya na naman ilalaglag. Wala talagang utak to eh. Ilan to sa baragaral to. Respeto ho natin yan, GM. Sa usaping MMDA naman po ay... Tayo na, usaping MMDA. Wala na kami pakialam sa usaping MMDA. Wala mang alam yan. Utang ina yan. Diyos ko po. Ayan po ang mga issues na tinalakay natin ngayon at mga issues na mga walang kwenta sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagpatnubay. Again, mag-follow po kayo sa Boss Dada 2.0. Subscribe po kayo dyan at mag-subscribe din po kayo dito sa channel natin ng Boss Dada TV at syempre Facebook page natin ng Boss Dada Facebook page. Malupit ang mga bakbakan dyan. Syempre, follow din nyo lahat ng mga banateros. Si Banat Bay, si Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, Jay Guevara, Sir Jack at saka si Paring RJ. Ay share din ninyo lahat ng kanilang mga videos. Maraming salamat. Kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikil.